this is actually Yolanda all over again sa totoo lang. Nung Yolanda, isa sa mga reason kung bakit I had my political awakening noong Yolanda is because despite the fact na very urgent yung nangyayari nung time na yun, ang daming namatay, ang daming kailangan i-save, ang daming kailangan ayusin, tapos very important na magsama-sama, we needed all the help that we can get. They've lost everything, their house is completely gone, and as I say, totally desperate. Now we're so very hungry and thirsty. That's why we're here, because if you have water or food there, maybe you can give us. And the people in the government prioritize politics. That is when the yellow politics was hated on, and dun talaga nagkaroon ng maraming I believe, no, lalo na sa mga Tagalog, the Yolanda event is a point of awakening, political awakening for a lot of Tagalogs. Kasi maraming mga Tagalog, that was the first time we actually had a glimpse of PRRD as a public servant, ano. I think God was somewhere else when the typhoon hit. Puro patay na asdalan. Hantod karon. Mga tao wala elektrisidad, way pagkaon, way tubig, ang tanang patay na asdalan, ang mga tao katanaw na sa langit. I really do not know. The president had been there. Marroas was there. I would suggest that, any suggestion lang, baka abot doon na, I do not mean to a state of calamity is not enough. There has to be a state of emergency because there is no local government functioning. Yung inaasahan nila na police, army, pati mga social workers, taga-gobyerno, lahat sila biktima, lahat sila may patay. Pati police, pati army doon patay. So there is no city government functioning. Hindi naman ako nag-ano, pero as a Filipino, I have to say something. Hindi ko malaman kung iiyak ako. I cannot shout in anger because you cannot be mad at anybody there. Maraming mga taga-Davao na nagbibigay ng pangalan to check. Walang barangay doon, walang gumagalaw. Ang mga tao parang zumbis naglalakad sa daan, humingi ng pagkain. Anak ka na. I told the Davaoenos, the city residents, we have to help. Maski na paano, kasi ano kalit, we have to help. Of course, I heard about PRRD even before Yolanda. Pero, nung time kasi na yon, before Yolanda, we just, I just hear PRRD as, a tough mayor from the south, ganon. Yung walang kumbaga parang I have no clear understanding on how he works, how he used to work as a public servant. And the Yolanda event, him going to Leyte and giving all the help that the Davao City can extend to the victims of Yolanda, and was so damn sincere in doing so. Na-touch talaga ako na, putang, meron palang ganitong public servant. Posible pala to, ganito ka-passionate na public servant, ganito dinidibdib yung kanyang responsibilidad bilang opisyal na niluklok ng sambayanan. Walang accounting, walang audit, walang sinasabi sila kung nasaan na yung pera. I was back at Tacloban. I do not remember. I was with Alan also. Kung yan lang, ay sus Mario. Ayon kay Digong, si Rojas daw ang nanguna noong tumama ang bagyong Yolanda, pero pumalpak. Rojas is a weakling. Tell you, he cannot stand stress. I mean, he can ignore me. Si Matwag, he does not have to answer me. But ang tanong ng tao, taga-Leyte, pati the rest of the nation is, maghanap ka ng oras kasi obligasyon ninyo sabihin sa bayan nasaan ang pera ng Yolanda. So, what is happening right now is Yolanda all over again. We are faced with facts of massive corruption. Tapos yung challenge kasi sa atin is paano ba natin mapapagana yung sistema kung saan mahahabol natin lahat ng responsable dito sa korupsyon na ito. And it requires us to be transparent, very firm with our resolve to really find solution dito sa problema na to. And
The reason why I say it is Yolanda all over again, because there are some people who are taking advantage of this massive expose for their own advantage. And like what I had been saying, yung ganitong klaseng mga Pilipino na nasa gitna na tayo ng isang seryosong problema, pinag-uusapan natin dito buhay ng kapwa natin Pilipino, pag-aari, mga pinagputahan ng kapwa natin Pilipino na wawasak ng baha, taon-taon. Mga kababayan natin na walang kalaban-laban namamatay dahil sa baha. And because of the effect of flooding, become so unsanitized, dirty, ganyan, mga namatay sa leptospirosis, yung mga ganyan. It is Yolanda all over again, and some people are taking advantage of the misery of the people para magkaroon ng brownie point. And like I said, these people are the worst kind of people. You have to watch out. You have to watch out. Yung mga tao na hindi nag-aambag para marisolba ang problema natin sa issue ng flood control, yan yung mga worst kind of Filipino. Tangina, nagkakamatayan na yung mga kapwa natin Pilipino, naghahanap tayo ng solusyon dito, pagtas inuuna nila politika, they are the worst kind of Filipino. Yan yung mga Pilipino na pumapatay ng kapwa nila Pilipino, and they do not mind doing it as long as they cling on to power. So mag-ingat-ingat po tayo dyan. Mag-ingat-ingat tayo. Umabot na sa 12,545 housing units ang nakumpleto sa ilalim ng Duterte administration na titirahan ng mga biktima ng bagyong Yolanda sa Tacloban City. Sa isang liham para kay Pangulong Rodrigo Duterte, pinasalamatan ni Tacloban City Mayor Cristina Gonzalez Romualdez ang mabilis na aksyon ng Pangulo para magkabahay ang mahigit 11,000 pamilya na nawala ng tirahan dahil sa bagyong Yolanda. Pinapurihan din ng alkalde ang naging papel ni Office of the Presidential Assistant for Visayas, Michael Dino, upang mapabilis ang rehabilitation effort sa kanilang lugar. Bait natin mga Pilipino, ang dami nang nangyari, naka-chill pa rin tayo. Hays, parang pinapayagan na lang natin ang lahat. Just like yung sa Yolanda, parang kailangan natin ng shared misery eh. Alam mo yon? Yung kailangan talaga maintindihan natin yung sakit. Ang hirap kausap kasi ng mga Pilipino eh. Napaka-dismissive sa totoo lang. And we hate being told na kapag kami mali, we don't really listen. Ang retaliation natin parate laging personal. 'Di ba? Pansin nyo, ganun ang Pilipino eh. Kapag ka merong mali, pagkatapos niresbakan mo at sinabihan mo na ay merong ganito, may feedback. Ang reaction ng Pilipino laging personal. Ganito ka naman doon ka nagsasalita lang ganito ka. First ko na-realize in international scene si PRRD during sinunog niya yung flag ng Singapore nung binitay si Flor Contemplacion. Galit Singaporean sa kanya. At that time kasi batang-bata pa ako noon eh. Parang 7 years old lang yata ako noon. So parang hindi pa siya pumasok sa consciousness ko. Yung ibang mga politiko pilit ginagaya sa PRRD pero naramdam mo hindi sincero. Correct. Nakakaiyak talaga kasi sa tulad naming mag-ina, nag-abroad kami para makaahon sa buhay, lumalaban ng pata sa buhay, tapos yung mga gobyerno dyan sa Pinas, inutil at kawatang bangag. Totoo. Yung yung hindi fair lumaban, yun yung nakakaiyak eh. 'Di ba? Ang hirap kasi talaga kalaban ng walang konsensya, sa totoo lang. Sa labanan ng politika, laging talo ang may konsensya. Joey, mahirap ang combination na sincere, good, at matapang na public servant. Correct. Hindi mo matatalo sa eleksyon eh pagka ganyan. Wala namang kwenta sinasabi ni Vico kanina. Wala namang naitulong. Totoo. Pinanood ko yung hearing kanina eh. Hearing sa As expected, papunta talaga sa mga Duterte yung hearing ng House of Representatives. So pinipilit nila, they are always looking at what transpired noong 2016, 2017, yung mga ganyan. Kasi hindi naman hindi mo talaga ma-expect yung House of Representatives to conduct a hearing na fair or alam mo yun, na talagang ang value ng HOR hearing, kaya natin inaabangan yan, kaya natin pinapakinggan, kasi gusto nating makita yung behavior nila. In that sense, they are going to reveal themselves. In that sense, malalaman natin kung paanong panta-target na naman ang gagawin nila sa mga Duterte, anong scapegoating na naman ang gagawin nila, 'di ba?
We are not watching the hearing in the House of Representatives because we want to know the truth. 'Di ba? Kaya ako hindi ko talaga nakikita yung yung strategy na sinasabi ni Magalong. If you want to tell the truth, I don't think House of Representatives is the strategic venue to tell the truth. Because they don't look for truth in the House of Representatives. Of course, unless baka arrange na yan. 'Di ba? Baka in-arrange na nila. Nagsasalita siya, mag-aano siya, yung ganun-ganun bagay. But I just really cannot understand those people who insist at justify yung hindi pagpunta ni Magalong sa Senate at yung preference niya over the House of Representatives. Kasi if you are after the truth, House of Representatives ba talaga ang una mong iisipin? No. It means meron kang ibang intention. Maybe you want to go full-on barda, ganyan. Ganun na lang. Sabihin na lang na ganun. Yung mga strategy pa. Kasi sa totoo lang, it really cast doubt doon sa pag-iwas sa Senate na magsalita and yung preference over the House of Representatives in the guise of strategy. Hindi talaga gets. But anyway, so ano naman talaga yan? Expected naman talaga na tayo ay igagaslight ng House of Representatives. Expected talaga na hindi naman sila maghahanap ng katotohanan. Ngayon, nagtuloy yung hearing ng Infracom at the way the hearing went on, few points. Ginamit nila si Bryce Hernandez para magsalita laban sa mga senador. Sige, magkantahan kayo dyan para alam namin kung sino. But it is very clear, hindi nyo gusto yung takbo ng hearing doon sa Senate. So ngayon, yung House of Representatives, meron silang retaliation. At yung sa retaliation nga nila, nagturo sila ng senador na merong kinalaman sa flood control. Sa akin, okay lang yun. Di magturuan kayo, di ba? Magsaksakan kayo dyan. Di na nanalo ang Pilipinas para nakikita natin, 'di ba? Kung sino ba talaga dito yung makakorrupt, sino yung mga mesala. Offer some proof. O ngayon, sinasabi ni Bryce Hernandez na yung mga flood control projects daw, meron siya mga pinangalanan na flood control projects, 155 million total worth of flood control projects na insertion daw ni Jinggoy Estrada. Na as long as you would be able to prove it, wala namang problema. Of course, Jinggoy Estrada vehemently denied it, diba? But he was named. So ngayon, magsaksakan kayo, labasan tayo ng mga pruweba dito. Meron din na banggaan si Henry Alcantara at saka itong si Bryce Hernandez. I think it's because si Henry Alcantara kasi, in order to save himself, ang sinabi niya, may pagkukulang naman kasi talaga ako dito, ganyan kasi nagtiwala ako sa mga tao ko. So parang, nanguna kasi si Henry Alcantara. Si Henry Alcantara kasi ginawa niya sangkalan yung mga tao niya. Na yung korupsyon na nangyayari, yung mga ghost flood control project na ghost, ang sinabi niya sa investigation was that, nagtiwala siya sa mga tao niya. Nangyari itong mga to. So inaamin niya na meron siyang kasalanan. Si Henry Alcantara, ni-remove naman na siya sa pwesto siguro, itong si Bryce, feeling ni Bryce, nito nilaglag kami agad So ngayon, itong si Bryce Hernandez, binira si sinasabi niya, siya yung corrupt, siya yung merong katkong. Pero kaya, sinasabi ni Henry Alcantara, imposible, dadaan sa'yo yung box pagkatapos hindi mo alam na pera yun. Sa short of saying na parang ulul, may party ka. And itong si Bryce Hernandez, nakahanap siya ng solace dito sa House of Representatives. So, ngayon, kumanta na rin tong si Bryce Hernandez. At si Bryce Hernandez, grabe yung propensity niya tulay, Malupit magsinungaling si Bryce Hernandez. Yun talagang parang bulilikong talaga. Natural sa kanya na natural sa kanya maging ahas. Mapapansin niya rin yung, nung nandun siya sa Senate, di ba yung magsasalita siya, tas babawiin niya, ay, hindi po pala, ay, ganito, yung ganon. Siya yung classic example ng kung makakalusot, bakit hindi, no? And I think nakakita siya ng solace dito sa House of Representatives. So ngayon, dahil nilalaglag siya ni Henry Alcantara, at pagkatapos meron siyang ma-i-offer dito sa mga House of crocs dyan sa Infracom. At yun nga, sinabi rin ni Marcoleta na tinawagan sila ng abogado ng mga Diskaya na kung saan pinipili talaga sila na magsalita, na kumanta kayo na dapat meron rin kayong sabihin dyan sa House of Representatives kung sino man yung pwede nyo ituro. Sa akin, welcome development yun. Sige, magturuan kayo. Ngayon, yung mga kinanta ni Diskaya, meron siyang pwedeng i-offer ng mga corroborative na ebidensya. And to be fair, sa totoo lang, na-appreciate ko si Curly, In fairness kay Curly,
Curly Discaya, no? Kasi si Curly, sabi niya, the reason why, kasi pinipitpit ni Luis Tru yung bayag ng mga Discaya na magsalita eh. Tapos pinipilit nila na magsalita na meron ding nangyaring korupsyon, na naglagay din sila ng mga opisyales nung panahon ni PRRD. Kaso, sabi ni Curly Discaya, sabi niya, kasi noon, meron rin, pero hindi natutuloy. Hindi natutuloy. Ngayon, ito, pinangalanan ko tong mga to kasi ito talaga natuloy. So ngayon, ito si Curly, sabi niya, kawawa naman kasi kami dahil inaaway kami ng sambayan ng Pilipino, which is true. Yun ang malaking pagkakamali ng mga Discaya. Kasi, nagkaroon sila ng political ambition at yumaman sila ng bonggang-bongga. At hindi nila tinago yung pagyaman nila. Yan ang malaking pagkakamali ng mga Discaya. Natatawa ako kasi parang, bakit kumita naman kayo? Ba't nangutang pa kayo? Ganyan-ganyan. Yung pati yung mga kung anong ginawa ng mga Discaya doon sa mga kita nila noong mga taon beyond 2022, they are asking about it. Parang ang bobobo talaga ng nasa House of Representatives. Yung hindi mo alam kung nagbobobobohan or talagang tanga lang talaga eh. Although I think na mas malaki yung chance na tangarang rin. They're asking stupid questions. Like for example, ba't kayo nangutang? Meron naman pala kayong profit. Ganyan. It's business decision. Wala kayong pakialam doon. Those are the things that you cannot question. Gulat ako sa mga tao nagrarally behind Magalong NPA. Kaya sa totoo lang, kaya hindi ako makago all in kay Magalong eh. The only politics that I believe is the politics of result. That is the politics of PRRD. Ganon. So kung kunwari, kuda si Magalong at saka si Vico Soto, hanggat wala kayong resulta, wala kayo. Kaya ngaw, yan, tapang-tapang, ganyan-ganyan, pero ayaw magpangalan. Hindi yun matapang, besh. Ang matapang si Inday Sara. Pinangalanan niya si Saldico, si Martin Romualdez ang nagko-control ng national budget nang hindi kumurap. Yun ang matapang.